Ang bigat ng hininga ng kamatayan dito. May namatay dito. Tatay, dahil wala na si At, tigilan mo na siya. Tama na. Tumahimik ka, Dr. Shu. Siya ang eksperto sa traditional Chinese medicine. May paraan para iligtas si Nan. Vivi, nawalan lang ng mahal si Tio. Hindi niya pa matanggap ngayon. Unawain mo naman siya. Ano bang nagmamadali? Natatakot ka bang magising siya? Ilang taon ko na siyang hinintay. Kaya pa maghintay ng konti. Excuse me, sino si Miss Sunan? Dumating na po ang in-order ninyo. Linshin, Su Weiwei. Kayong dalawa? Magkakilala? Siyempre naman. kaklase ko to nun sa kolehiyo. Walang kwenta talaga. Laging nagkakagusto sa akin dati. Hindi ko inasahang makikita ko siya rito. Ayun pala, talo pa rin. Sabi ko na nga ba kilala ni Weiwei ang delivery guy. Lumabas ka na. Wala naman tayong awayan. Ano bang problema mo? Malapit nang mag-expire ang order ninyo. Mushna, bilisan ninyo po. Hindi na bale? Ayoko nang ipaliwanag kung sino si Sunan. Pakipirma na lang po agad. Nakahiga dyan ang kapatid ko. Gisingin mo na siya. Patay? Walang ya. Kahit gustuhin mong lapitan si Weiwei, maghanap ka ng matinong dahilan. Anong uri ng pagkain ang ipinapadeliver mo kapag may patay? Walang katuturan yan. Nakasulat ng malinaw na Sunan. Linshin, napakababaw ng isip mo. Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Sa tingin mo karapat-dapat ka sa akin? Tumahimik ka? Hanggang ngayon ba'y magkakagulo ka pa rito? Dr. Shue, kamusta na? Buhay pa ba ang anak ko? Imposible yan. Doktor ka naman. Wala na bang magagawa? Doktor lang ako. Hindi Diyos. Walang mahikang pambuhay. Bakit nangyari ito? Kanina pa ay maayos si Nan. Huwag po kayong masyadong malungkot, amo. Ito ang kapalaran ni Nan. Ipasok na natin siya sa krematoryo. Ihatid na natin ang dalaga. Sandali. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi pa napipirmahan ang package. Sinasadya mong gumulo rito? Patay na siya. Ano pang pipirmahan mo? Kailangan niyang mismo ang pumirma sa order. Kahit mamatay siya, babalik siya para pumirma. Tigil, hayop ka, patay na ang anak kong babae. Gigibain mo pa ang kanyang bangkay. May humawak dito. Umalis kayo. Kung may makapigil sa order, hindi pa ako tapos sa kanila. Anak, seryoso kang makakapagpagaling? Oo. Sino pipirma kung patay na siya? Nababaliw ka ba? Kilala mo ba kung sino ito? Hari ng traditional Chinese medicine? Mga pasyenteng di kayang gamutin ni Dr. Shue. Ikaw pa ang makakapagligtas? Biro mo? Ginagulo lang niya tayo. Tama na. Linshan, tingnan mo ang sarili mo. Ako si Su Weiwei, mayaman at edukada. Ikaw na mabahong delivery boy. Di mo ako karapat-dapat paglingkuran. May sira ka sa ulo, no? Nagtangka lang akong magligtas. Bakit ang daming eksena? Totoo naman na ilang taon kitang hinabol. Naging tagasunod ko kayo para lang maiwasan ang kidlat pag di ako sumunod sa inyo. Tinatamaan ako ng kidlat. Pangkomedya ka talaga. Di mo masabing delivery boy ka rin para iwas kidlat? Tama ka diyan. Bata pa lang ako. Lagi na akong tinatamaan. Kapalaran ko na to. Kaya delivery boy na lang ako ngayon. Tama na yan. Nakakatawa pa sa'yo. Palayasin nyo na to. Sandali lang. Tatanong lang ako, gusto mo bang buhayin ang anak mo? Siyempre naman. Pero paano mabubuhay ang patay? Ang di nyo alam, hindi ibig sabihin imposible. Parang palakas sa balon na di nakakakilala sa langit. Yung master nyo sa Chinese medicine, pakitang tao lang yon. Ngayon lang kayo makakakita ng tunay. Mayabang. Nababaliw ka ba? Pinatagal mo ang pagsagip sa akin. Di kita patatawarin ngayon. Ikaw na mabahong pulubi. Pangahas mong kinutya si Dr. Shue. Alam mo ba kung sino siya? Linshin, hindi mo ba alam na ordinaryong doktor lang si Dr. Shue? Makinig ka, probinsyano. Si Dr. Shue, bukod dito, ay may isa pang pagkakakilanlan. Siya ang pinakamalapit na alagad ni Master Xuantian ng Lingyun Sect. Anong Xuantian sect? Bata ka, ginulo mo na ang kamatayan ngayon. Maghanda ka na ng libing. Xuantian, ano ba to? Isa yan sa 3 pangunahing sekta ng Great Xia. Sa ilalim ni Sect Master Ye Qinglan, sila ang may kapangyarihang wasaki ng mundo. At si Master Xuantian ang pinakamataas. Naririnig mo ba ako? Luhod ka't humingi ng tawad ngayon din? Ahaha, anong kaliwat kanan? May sira ba sa utak mo? Nagsasatsat ka dito. Tumahimik ka. Ang lakas ng loob mo. Manghamak ka sa pangalan ni Master Xuantian. Gusto mong mamatay? Huwag mo kaming idamay. Pakituro po sa amin, Doktor. Delivery boy lang, tong to. Wala to sa pamilyang Su. Makikiusap kami kay Lord Xuantian. Sana ay maipaliwanag niyo ng maayos. Wala kaming kinalaman dito. Batang to. Kung ako lang ang minura mo, luluhod kayo at hihingi ng tawad. Papatawarin ko sana kayo. Pero hinamak niyo pa ang aming master. Mamamatay kayo ngayon. Paalala. Malapit nang mag-expire ang order. Sige na. Tama ka, pero bago ang lahat ng sasabihin mo, pwede bang maghintay ka hanggang iligtas ko siya? Kung mag-time out ang order ko, lahat kayo dapat ilibing kasama ko.
Ililigtas mo siya, naghihingalo ka na, huwag kang magmayabang. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kung talagang maililigtas mo si Miss Su, ako, si Shue Daolin, luluhod at magmamano, tatawagin kitang amo ko. Kung di mo siya maililigtas, kung hindi, sama-sama sila ng pangalawang binibini sa krematoryo, ililibing kasama ang pangalawang binibini. Nangangahas ka? Anong ikatatakot ko? Paano kung mailigtas ko siya? Kung ililigtas mo siya, luluhod si Li Wenjie at magpapanggap na aso, dilaan ulit ang sapatos mo. Kasama ako dyan. Kung talagang nailigtas mo ang kapatid ko, luluhod ako at magiging aso mo. Huwag mo isiping nagbibiro kami. Lahat ng sinasabi namin ngayon ay totoo. Sige. Kaya humanda kayong umalog ng buntot. Opo. Gusto mo lang gamitin ang gintong karayom ni Shue? Karapat-dapat ka ba? Ang gintong karayom ko ay yari sa 1,000 taong bakal. Walang katulad ito. Walang katumbas ang halaga. Hindi mo karapat-dapat yan mabahong delivery boy. Karayom ni Dr. Xue, pagpapala na para sa ordinaryong tao ang makakita. Gusto mo lang makita si Dr. Xue. Parang palaka sa balon ka. Langit at lupa. Halika. Hoy, Dita. Humihingi ako ng pabor. Itaas. Buhay siya? Ano to? Anong problema? Binibining song. Nasa serbisyo na po ang delivery. Pirmahan niyo po ang pagkain. Tay? Nanan, nagkamalay ka na rin. Ginatla mo ako. Tay? Ano bang nangyayari? Namatay ka kanina. Salamat sa batang maestro na sumagip sa'yo. Namatay ako? Kung hindi kita iniligtas, naisahan ka na sana ngayon. Ganyan ka ba magpasalamat sa tagapagligtas? Ay, oo nga pala, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sige, sige. Wala nang paliwanagan. Bilisan mo nang pirmahan ang delivery. Pagkain. Hindi ako umorder. Ako ang umorder ng pagkain. Lumayas ka? Nababaliw ka na? Bakit hindi sariling phone gamitin sa pag-o-order? Pinahirapan mo buhay ko, alam mo ba? Ibigay mo ang phone. Makikiraan po, nadulas kamay ko. Way. Pinamumuerte mo buhay mo. Paano? Pag nahulog phone ko, kailangan mo pa ba akong paluin? Ay, Kung ma-time out ang order ngayon, tingnan natin kung hindi kita patayin. Pangas mong sinaktan si Weiwei? Hindi mo ba gustong maging aso? Lumuhod kayong lahat sa harap ko. babala. Na-time out na ang order mo, babala. Na-time out na ang order mo. Seryoso na ako. Hindi na sapat na maging aso ka lang. Ang weird, maaraw sa labas. Bakit may kulog? Sa kuna, mamamatay tayong lahat ngayon. Pumunta ka agad sa bundok Jiufeng. Tay, bilisan mo. Ang bundok Jiufeng ay mahiwagang lugar. Iniram mo ang espiritu ng langit at lupa para labanan ang kidlat. Kapag nalampasan mo to, may paraan ako para palayain ka sa tali ng kulog. Paano kung hindi ko kayanin? Magkakadurog-durog sa kidlat. Ang weird, maaraw sa labas. Bakit may kulog? Tingnan mo sa tuktok ng bundok. May lumilipad. Ang emperador ba yon? Ang pagbaba ng emperador, lahat lumuhod. Totoo kaya ang balibalita. Sino ang lalapit sa emperador? Magkakaroon ng biyaya. Sino si Miss Su? Sino ka? Anong problema? Utos ito ng puno ng Angkang Lin. Ipagkas. Naipasa ko na ang sertipiko ng kasal. Kaya dapat kang maghanda. Ang kanang Lin mula sa Jiangzhou. Hindi ko yan narinig dati. Baka nagkamali. Walang pagkakamali. Noong nakaraan, ang angka naming Su ay ginabayan ng mga ninuno ng Lin upang makamit ang mga tagumpay ngayon. Bilang kapalit ng kabutihang ito, nangako sa kasal na ito. Wala namang Lin sa mayayamang pamilya. Baka ordinaryong pamilya lang. Hindi ako magpapakasal sa karaniwang pamilya. At saka, lahat yan ay lumang estilo. Mga tanga lang ang naniniwala dyan. Ngunit ang angkan naming Su, talagang pinayuhan kami ng ninuno ng Lin noon para makamit ang mga tagumpay ngayon. Sinabi rin ng ninuno ng Lin, kung ipagkakait natin ang kasal, dapat husgahan. Naku po, hindi ka naman naniniwala sa kalokohang yan. Kasaysayan na yan. Paano masasaktan? Tama si tita. Saan naman napunta ang sumpa? Chismis lang yan. Pero sa ganitong paraan, ang angkan naming Su ay maitatak na mga traidor.
May ideya po ako. Hindi lang naman isa ang anak natin. Anong ibig mong sabihin? 2 taon lang ang pagitan ni na Weiwei at Nanan. Paano malalaman ng Lin kung sino ang panganay? Sino naman ang ikalawa? Napakababa ng ideya mo. Nanan ang pamilya so'y nakarating na sa wakas kung may pagtataksil sa pangalan ng ating angkan. Kung mabubunyag ito, Gusto mong ako ang pagbintangan? Tingnan mo ang sinasabi mo. Si Vivi ay kapatid mo. Ikaw ang bunso. Di mo matitiis ang hirap ng ate mo, diba? si Vivi ang babaeng gusto ko. Kung ipipilit mong pakasalan siya, lalabag ito sa pamilya Lee. Kaya mo bang tanggapin ang mga resulta? Uminahon ka, Jilly? Nanan, ayoko ring masaksihan mong masira ang pamilya natin. Kung malaman man ito ng inang nasa langit, sasang-ayon din siya sa'yo. Tama na. Huwag mong banggitin ang nanay ko. Mula nang pumanaw ang ina ko, alam mo sa puso mo kung paano mo ako trinato. Ang kapal mo. Sumasagot ka na ngayon, wala kang magagawa. Ako ang magdedesisyon. Ikaw ang papalit sa kapatid mo sa kasunduang ito. Gusto mo bang kalabanin ang pamilya Lee? Sige, papayag ako. Ginawa ko to hindi sa takot. Laging sinasabi ng ina ko, maging tapat. Dahil di mo tinutupad ang pangako. Ako na si Sunan ang bahala. Sige, tapos na. Dumating ang sugo ng emperador. Sa utos ng emperador, ipinadala ang kasulatan sa kasal kay Bibi Su. Pagkatapos ng 3 araw, gaganapin ang kasal ni na Bibi. Su at emperador, dapat handa na ang pamilya Su. Ano? Pakakasalan ako ng emperador? At hawak ng anak ko. Hawak ng anak ko. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Pagbati po, nakaligtas ang binatang Panginoon sa panganib. Mula ngayon, siya na ang tunay na emperador. Hindi. Isang hakbang na lang. Ang tinutukoy ng Panginoon ay ang babaeng kapalaran. Huwag mag-alala, pinapadala na ulit ng kapatid kong pangalawa at pang-4 ang kasulatan. Bakit 2 kasulatan ang ipinadala sa angkan ng Su? Ako, masyado akong nasabik. Hindi malinaw ang unang kasunduan. Hindi na ipaliwanag ng maayos ang pagiging emperador. Malabo ang nakasulat na petsa. Kaya ipinadala ko ulit ang kapatid kong pang-4. Pagkakasal sa anak ng angkan ng Su sa 3 araw. Siya ay magiging tunay na emperador. Matagal nang nagtiis ang binatang Panginoon. Sa wakas ay maghihiganti para sa asawa mo. Naaalala mo, hindi pa alam ng anak ko na siya ay emperador na. Kaya bago ang kasal, panatilihing lihim, huwag siyang mababatid upang walang gulo. Opo, Makapangyarihan ang anak ko. Muli niyang nalampasan ang kidlat. Kahit hindi nagpakita ang tunay na anyo, may kapangyarihan itong wasakin ang lahat. Kapag bumalik siya, patahanin niyo siya ng lahat ng paraan. Baka ako pa ang kalabanin niya. malamang magagalit na naman ang binata. Wala ang pangalawa at pang-4 na kapatid. Hindi ko alam kaya ko ba ang pangatlo. Kung hindi mo kaya, tiisin mo sandali. Pagpasok niya, huwag magsalita. Salisihin ang kanyang pananamit. Huwag bigyan ng pagkakataon. Lin, tatay, galit ako sa'yo. Binatang Panginoon. Anak, magpahinga ka muna. Kain ka ng talaba para bumalik ang lakas. Tigil na. Sabihin mo sa akin, may tinatago ka ba sa akin? Hehe haha, nahulaan mo. Nakikita mo na ang lahat. Sa totoo lang, may nakatakda ng kasal para sa'yo. Alam kong gagawin mo to sa akin. Hindi ako baliw. Sino ang ikinasal? Mga bata lang yan na hindi nakakaintindi. Nagpakasal lang dahil wala silang magawa. Mas masaya ang pagiging solo, di ba? Huwag kang mag-alala. Unahin mong makinig. Formalidad lang ang kasal na ito. Tapusin lang natin ang proseso. Pagkatapos, malaya ka nang gawin ang gusto mo. Ang importante ay pagkatapos ng kasal, hindi ka nahahanapin ng kulog. Sige, sige. 1,000 beses mo na yan sinasabi. Bakit ang malas ng buhay ko? Ulat, nahanap na ang bakas ng emperador. Malamang nasa bundok Wanyon siya ngayon. Ang pagbaba ng emperador, banal sa ilalim ng langit at lupa, na iligtas ang aming Lingyon sect. Sumama kayo't makipagkita sa emperador. Pero hindi pa bumabalik si Sec Master Xuechan. Maghihintay ba tayo? Huwag na siyang hintayin, lalong sumusobra ang kapal ng mukha niya. Kapangyarihan at kayamanan lang ang iniisip. Kung magpapatuloy siya nito, mabibisto rin siya sa huli. Umalis na tayo. Basta maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Pagbati. Tuloy po kayo sa loob. Hoy, salamat, haha. Oh, darating na. Swerte na swerte si Vivi ngayon. Bigla na lang siyang naging asawa ng emperador. Tayong mga kaklase ay aasa sa kanya balang araw. Noong kolehiyo si Weiwei ang kinikilalang maganda, talagang mapapangasawa niya ang mayamang pamilya. Pero sinong mag-aakala na pangasawa pa niya ang bantog na mabait na emperador? Naiinggit talaga ako. Hoy, di ba yan ang kapatid ni Weiwei? Bakit parang ang lungkot-lungkot niya? Hindi mo alam yon? Magkapatid sila ni Vivi sa ama lamang.
Mula nang pumanaw ang unang asawa ng pamilyang Su, hindi na sila nagkasundo ni Weiwei. Ngayon, nakatingin lang siya habang si Weiwei ay nagiging emperatri. Masaya kaya siya? Ah, ganun ba? Kung hindi sila magkasundo ni Weiwei, dapat ba tayong kumilos? Kumusta, ikaw ba ang kapatid ni Weiwei? Sino ka? Kami ang mga kaklase ni Weiwei sa kolehiyo. Tuloy kayo, humanap muna kayo ng upuan. Magsisimula na ang kasal. Okay lang kami. Umupo kayo sa tabi ng bituing pangit. Baka tamaan pa tayo ng malas. Hindi worth it yon. Anong ibig mong sabihin? Ano pa bang ibig sabihin yan? Hindi mo alam, magkapatid kayo ni Vivi. Pero ngayon magkaiba na ang kalagayan ninyo. Nabalitaan kong muntikan ka ng mamatay. Eh di ba ikaw ang malas? Wala kayong pakialam. Kung magsasabi ka pa ng kalokohan dito, umalis na kayo. Sino ang gumugulo dito? Weiwei, anong pinagsasabi mo? Ngayon tatawagin na kitang emperatris. Oo. Pagbati sa Emperatrice. Maingay kanina rito? Ano bang nangyayari? Oo, kakausapin lang sana ang pangalawang dalaga. Pinagtabuyan kami nung pangalawa. Hoy, kapatid na siya ng emperatris. Makapangyarihan na rin. Normal lang na hamakin tayong karaniwan. Huwag kang magpakapal. Sunan, binabalaan kita, mga kaklasiko ito. Anong karapatan mong paalisin sila? Bakit di mo tanungin sinabi nila sa akin? Narinig ko. Tinawag kang balarila. Weiwei, nagkamali ka. Sunan, nagbiro lang kaklasiko sa'yo. Pinalayas mo sila. Pasensya. Ako ito. Igil. Di kita papayagan. Dapat kang humingi ng tawad sa kanila. Su Weiwei, huwag kang magmalabis. Ako? Oh, ikaw. Nangangahas kang gambalain ng emperatris. Anong nangyari? Binato niya ang Emperatrice kanina. Ano? Kay laking kapal, si emperatris ay sagrado ang katawan. Kung masaktan mo siya, nakasisira sa emperador. Paano kita patatawarin? Lumuhod ka sa Emperatrice, magmano at humingi ng tawad. Luluhod? Sige, tulungan kita. Dumating ang emperador. Lahat, salubungin niyo ang emperador. Tingnan mo ang aking makeup. Makikiraan po. San po ang asawa ko? Diba yung simp noon sa college, Linsyan? Bakit naman ikaw na naman? Mabuhay. Su, sinong umorder ng takeout? Espesyal na araw ito ng anak ko at ng emperador. Kahihiyan sa pamilya Su ang takeout. Tita, mga VIP lang ang nandito ngayon. Sino gagawa ng takeout dito? Uy, huwag kang magkamali. Hindi ako nagde-deliver ngayon. Nandito ako para magpakasal. Bastos ang lakas ng loob mo. Pwede pa noon mang-istorbo kay Weiwei. Ngayon, asawa na siya ng emperador. Gusto mo bang mamatay? Linshin, hanga ako sa pagmamahal mo. Mas hanga ako sa kakapal ng mukha mo. Espesyal na araw ko ito. Paalisin na kita. Huwag mo akong pilitin. Sandali lang, ikakasal ka na ba? Oh, nakasulat dito sa kontrata. Pakakasalan ko ang panganay na Su. Ikaw ba yon? Ang kapal mo, dinudusta ang first lady. Ngayon wala akong awa sa'yo. Teka muna. Sabi mo pangalan mo'y Linshin, descendant ka ng ninuno ng mga Lin. Ikaw ang may-ari ng kasunduang ito. Hindi ko talaga inakala na ikaw ito. Ako rin, di ko inasahang ikaw pala. Kalimutan na natin to. Wala akong pakialam. Bilisan mo. May delivery pa ako mamaya. Anong nangyayari dito? Baka naman ang rider ay ang emperador mismo? Jisoo, ano po ba talaga ang nangyayari? Mabutit nandito na kayong lahat. Noong araw, may kasunduan talaga ang aming angkan sa Lin. Ang pamilyang Su ay laging nanindigan sa salita. Kaya dapat nating tuparin ang kasunduan ngayon. Nanan, ito na ang iyong mapapangasawa. Haha, Sunan, pagbati, isang delivery rider ang mapapangasawa mo. Hindi ka na magugutom, kasama niya, magkapatid na babae, isang nakapangasawa ng emperador, isang rider ang napangasawa. Ang laki ng pagkakaiba. Nararapat lang, tama lang ang magkasundo. Tadhana ang nagtagpo sa inyo. Nanan, lumapit ka naman dito. Ang pamilyang Su ay laging tapat, kahit na delivery rider lang, kahit pulubi pa yan pakakasalan mo. Isama mo ang binibini. Kaya ko namang mag-isa. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko at may kasunduan sa pamilyang Su. Nais kong pakasalan ka. Ano pang ginagawa ninyo? Magpalakpakan na kayo. Nakahanap ng mabuting esposo ang pangalawa sa pamilyang Su. Binibining Su, pagbati sa inyo, kahit rider may dignidad, hindi ka mawawalan sa kanya. Maaari mong pakasalan si Binibining Su. Isang biyaya yan. Magmano ka sa mga ninuno natin. Teka, mali ito. Malinaw sa kasulatan.
Dapat panganay sa Su ang pakakasalan ko. Pero di ba't kapatid mo siya? Dapat siya ang napangasawa ko. Ikaw na mabahong delivery boy, anong karapatan mong mamili dito? Ano? Magiging asawa ka ng mayamang pamilyang Su. Nagdamdam ka ba? Isa ka lang delivery boy, makapangasawa ng may kayang pamilyang Su. Swerte mo na nga't nakapasok ka, nandito ka at namimili pa. Sino ka ba talaga? Si Wei Wei ay asawa ng emperador. Makikipag-agawan ka sa emperador? Kahit anong emperador pa niyan, nakasulat sa kasunduan. Pakakasalan ko ang panganay ng Su kahit ang Diyos mismo dito. Wala siyang magagawa. Lumapit ka't linawin natin ito. Kung hindi, sumpain ang pamilyang Su. Pangahas mong nilapastangan ang emperador, pumukay ang bibig niya, kupitin ang dila niyan. Tumahimik ka. Sinabi ko na yan para sa kapakanan ng pamilya ninyo ito. Kung sisirain niyo ang kasunduan ngayon, pagdating ng paghuhukom, mawawasak ang buong angka ninyo. Manahimik ka na. Anong klaseng basura ka? Pinapasensyahan kita dahil sa anak ko. Ilang beses kitang tiniis, nagsasawalang hiya ka na pala. Hindi kita patatawarin ngayon. Lumalapastangan ito sa emperador. Mungkahi ko. Bago dumating ang emperador, unahin nating durugin itong salbahing to. Patunay ng katapatan natin sa emperador. Ikaw lang? Linshan, alam ko may alam ka, pero huwag mong limutin kung nasaan ka. Bawat nakatayo dito ngayon, mga pinakamahusay na leader ng mga angkan. Kahit sino dito, kayang-kaya kang wasakin. Gagawin kitang halimbawa para sa emperador. Naku, ang lakas. Isa kayang Diyos-Diyosan to. Li Wei, kailan ka nakapasok sa professional na realm? Ang galing! Sa murang edad, nakamit niya ang malalim na antas ng karunungan. Wei, ang galing ng kaklase mo. Siyempre, simula bata pa lang, nag-ensayo na si Li Wei. Siya ang pinakamagaling sa mga kabataan ng Angkan Li, pinakamahusay na leader sa nakalipas na 50 taon ang kanyang martial arts. Paano mo maintindihan bilang hamak na delivery rider? Patayin na yan. Lumuhod ka't magmakaawa. Pwede kitang patayin ng masaya. Ang hina mo, di mo kayang pasabugin ako. Maghanap ka ng kalaban. Sa paningin ko, mahina kang langgam. Gago. Ang tapang mong magsalita sa huling hininga, ipapakita ko kung sino ang langgam. Dahon, Ano pang hinihintay mo? Sabay tayo. Gagantimpalaan ng Emperor of Killing Grace. subukan mo ako. Kasama ako dito. Sino dyan? Lumabas ka. Gago, anong klaseng salamang ka meron ka? Tatay, kung hindi ka na muling dadating, ituturing na talagang halimaw ang anak mo? Anak ko, ilan pa naging mabait ang ugali mo? Hindi ba't lagi mo akong tinuturuan ng halaga ng pagkakasundo? Mahalaga ang kapayapaan sa sariling pamilya. Ang isang taksil na tulad nito, dapat mong bugbugin. Matandang walang silbi. Sino ang pinagsasasabi mo? Asawa na ako ng emperador ngayon? Kung malaman ng Panginoon ang sinabi mo sa akin? Ano sa palagay mo ang gagawin niya sa iyo? Huwag mo kaming takutin ng mga dahong tuyo. Anak ko ang asawa ng emperador. Paano ka makakapantay sa akin? Pangahas kang magsalita sa amo. Ang kasalanan ay dapat parusahan. Mga Su, ang pamilyang Su ay kilalang kilala rin. Gumawa ng ganitong kataksilan, wala ka bang sasabihin? Mga gulo lang ang lahat? Akala mo ba sa kasulatan ng kasal, pababayaan ng anak ko ang emperador at pakakasal sa isang tagahatid lang? Kayong mga taksil? Kunwari naman, ay matuwid ang ninuno ng aming pamilyang Lin. Ay bulag rin, dapat ba naming alam iyan? Hindi sana namin pinayagang umunlad ang pamilyang Su. Pa, ang pag-unlad ng pamilyang Su ay sa aming sariling pagsisikap. Anong kinalaman niyo riyan? Mukhang desidido kayong sirain ang kasunduan. Wala na kayong karapatang mabuhay, mga kapatid. Kibain ninyo. Sandali! Tito, kasalanan natin kung bakit taksil ang pamilya Su. Mahina akong babae, walang magawa sa sitwasyon. Pero bilang anak ng pamilya Su, gagawin ko ang lahat para magbayad. Ano ang ibig mong sabihin? Nais kong magpakasal sa pamilya Lin. Maging manugang ng pamilyang Lin. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Kailan naging karapatan mong husgahan ang pamilya Su? Sa paningin mo, ikaw lang ang mabuti sa pamilyang Su. Kung gusto mong maging mabuting tao, bigyan namin ng pagkakataon. Kung kaya mo, gawin mo harapin ang lahat. Ipahayag mong tatalikuran mo ang lahat ng meron ka. Wala ka nang kinalaman sa pamilya. Su, sumama ka sa mabahong delivery rider para maghirap. Kaya mo ba? Maganda lang pakinggan. Alam ng lahat na pagkatapos ng kasal, nag-iisip ka pa rin tungkol sa yaman ng pamilya. So, ang maliit mong balak, sino ang lokohin mo? Binibining Su, pwede bang pekin? Itatanong ko lang, kaya mo ba o hindi? Anong ikinatatakot ko? Pag-isipan mong mabuti. Lahat ng meron ka ngayon, ilan ang nangangarap nito? Tatalikuran mo ba talaga ako? Nangangako ako dito. Ngayon pa lang. Tatalikuran ko ang lahat ng ari-arian, magpakasal sa pamilya Lin, nang walang dala. Hindi na ako makikialam sa interes ng pamilya. Su, sa hinaharap, mahirap man o mayaman, kahit magpalimos pa ako, susunod ako sa'yo kahit anong mangyari.
Tatay, ang kasulatan ng kasal na ito ay hindi naman. Tarantado ka, tingnan mo kung ano ang kayang gawin ng babaeng ito. Ano pang pinag-aalinlangan mo? Nako, hindi ko talaga inasahan yan. May ganito palang mabuting anak na babae sa mundo. Huwag kang mag-alala. Ang angkan naming Lin ay ha. Hindi po, tatay. Talaga ba? Tanging ang tamang babae lang ang makakasama ko. Pwede nating... Maaring makatagpo ang lalaki ng babae, handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Kahit hindi alintana ang mga kapalit, iyon ang tunay na para sa kanya. Kahit dagat ng mga patalim at apoy pa, mangangako kang protektahan siya. Tama ang tatay ko, hindi ko inakalang ako pa ang magliligtas sa'yo. Iyon ang pinakamagandang desisyon ko. Mula ngayon, ako si Linsin. Laging magtatanggol sa'yo. Kahit pa dumating ang kulog, hindi ako aatras kahit katiting. Maligayang bati ho, maligayang bati ginang ngayong napagkasunduan na ang kasal, magsaya muna tayo. Kalimutan na natin ang nakaraan, bitawan na ang nakalipas, kainan at inuman na tayo. Hoy, matandang yan, nasa maling lugar ka yata. Kasalan ng anak ko sa emperador ngayon, hindi ka naman imbitado dito. Lumabas ka, kung ano ang puno, siya ang bunga, bobo ang buong angkan. At itong walang utang na loob, wala na siyang kinalaman sa angkan naming Su. Kasalan ng panganay kong anak sa emperador. Hindi welcome ang mga standby dito. Ginong Lin, umuwi na kayo. Tito, umalis na tayo dito. Hindi tayo kabilang sa mataas na lipunan. Oo. Kanina mo pa sinasabing kasalan ng emperador. Kung ayaw mong maniwala, gusto mo bang ipakita ko ang sulat mula sa emperador? Para matauhan ka, hindi na kailangan. Yamang kasalan ito ng emperador, tama ang pinaroonan namin. Anak manugang, nasiyahan ba kayo sa handaan? Haha, tatay, alam kong kuripot ka, pero di pwedeng makikain sa kasalan ng iba. Tiyo, ang kasal ay formalidad lang. Walang saysay yan, wala akong pakialam. Ano to? Di mo narinig ang sinabi nila. Ito'y inihanda para sa'yo. Di ba para sa emperador to? Anak, ngayong panahon na sasabihin ko na ang katotohanan, ikaw ang dakilang emperador. Ano? Ako ang emperador. Naranasan mo ang siyam na araw na pagsubok dahil wala pang katawan ng emperador. Pero nabuo na ang iyong emperador na aura. Basta magdamag kayong mag-asawa ngayong gabi. Ikaw na ang tunay na emperador. Ha. Emperador ang lugmok na to, nagbibiro ka. Humanap ka naman ng kapanipaniwala. Emperador na delivery boy? Bakit ang kalokohan ng isip mo? Naawa lang ako sa kapatid natin. Sa puro siraulo dito, baka magdusa pa siya. Di ito simpleng usapan. Ginulo nila ang kasunduan ng hamak pa sa emperador. Gagawin kitang buong bangkay. Swerte mo, hintayin mo ang asawa ko. Papatayin kanyang lahat. Hulihin niyo sila, walang tatakas dito. Dongchong, sinong gagong nagwawala dito? Makinig kayo, patay, walang awang gagambala. Narito ang emperador. Bakit di kayo luhod? Akala mo talaga hari ka na, hindi ako naniniwalang mapapatay mo kaming lahat. Bibilang ako hanggang 3. Sino ang hindi pa nakaluhod? Ganyan din ang nangyari sa kanya. 1, 2, babala ko sa'yo. Ang anak ko ay kasintahan ng emperador. Huwag kang magpanggap. Kung hindi ka palalayasin ng emperador. Hindi ako naniniwala, kaya mong patayin kaming lahat. Ito ba ang ha? Si Dongchong ay parang Diyos ng pagpatay. Kung hindi sila maniwala, paniwalain mo sila. Tumigil ka. Dr. Shue, tamang oras ka dumating. Naalala mo pa ba ako? Siyempre, naalala kita. Hindi mo ba ako gustong maging ninuno mo noon? Pero may kasunduan tayo. Wala akong masamang apo na katulad mo. Hindi muna kita pakikialaman ngayon, pero nung araw na yon, dinungisan mo pangalan ng amo ko. Paano ito aayusin? Sino ang amo mo? Naalala ko na. Yun ba yung lalaking dumudumi sa kanan? Mayabang. Ano ka ba? Panginoon, narinig nyo ang paninira nitong bata. Walang pagsisisi. Paano mo ito lulutasin? Panginoon, ikaw ba si Lord Xuantian? Narito na si Panginoong Xuantian. Bakit di ka magmamadaling lumuhod? Magmano ka, Panginoong Xuantian? Harapin ang Panginoong Xuantian. Bakit di ka lumuluhod? Hindi ka ba natatakot mamatay? Kilala ang tatay ko sa pagiging takot sa kamatayan at kagahaman sa buhay. Bakit ayaw mong lumuhod? Kitang-kitang minamaliit ka niya. Tumahimik ka, pwede mo akong laitin. Pero wag mong siraan ang pangalan ng aking amo. Mamamatay ka ngayon. Sige, tumayo ka na. Totoo bang may kakayahan kang buhayin ng patay? Hindi yun totoo. Mas kilala ko lang si kamatayan. Humingi ako ng tao sa kanya. Kailangan pa niyang ibigay ang pabor na to. Ang kapal mo. Nagsasabi ka pa ng kalokohan sa harap ng amo ko. Ako,
Mukhang may kakayahan ka rin naman. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at magmano. Sumama ka sa akin. Maglingkod ka sa akin. Palalampasin ko ang paglapastangan mo ngayon. Panginoong Xuantian, hindi pwedeng to. Ininsulto ka nitong tao na to kung hindi parusahan. Saan napunta ang respeto sa mga nakatatanda? Tumahimik ka. Gusto mo akong turuan kung paano gumalaw. Lumuhod at magmano. Pagkatapos magmano, ikaw na ang magiging alagad ko. Anong swerte meron tong hayop na to? Dapat pinagpira-piraso na siya. Ang nangyari, naging alagad pa ni Panginoong Xuantian. Kailangan pa ba nating magmano sa kanya? Wala na. Nasaktan natin sila. Pag naging alagad siya ni Panginoong Xuantian, gaganti ba siya sa atin? Naiinggit ako. Bakit hindi ako pinagpala ng ganito? Ano yung kinakatawa mo? Natatawa ako sa katangahan mo. Kunin mo akong alagad. Ano ang ituturo mo sa akin? Turuan mo akong tumae ng tama? Utang ina mo. Gusto mong mamatay? Panginoong Xuantian, ngayon ba narinig mo ngang sarili mong tenga? Hindi ka naman niya talaga iginalang kung hindi mo papatayin ang taong ito. Ano pa ang silbi ng pagpapanatili sa kanya? Sayang naman. Ang galing ng kakayahan pero binubunggo mo sarili mo sa kamatayan. Maling ideya ang pananatilihin mong buhay ang tanga. Manugang na babae, huwag mo tingnan ang mabahong bibig nitong demonyito. Pero ang ugali, maaasahan mo. Tito, huwag kang mag-alala. Sa tingin ko ay maayos naman siya. Mukhang tama ang desisyon ko. Lagi nating sinasabi, ang anak ko ay nasa malalim na peligro. Hindi ka ba natatakot na madamay? Mula nang magpasya akong pakasal sa angka ng Lin, dapat kong samahan ang angka ng Lin sa hirap at ginhawa. Mabuti pang mamatay ng nakatayo kaysa laging nakaluhod. Wala akong dapat katakutan. Magaling. Ganyan talaga ang Imperatrice. Ano pa ang pinag-uusapan ninyo? Tapusin na ang laban, magpakasal na kayo? Hoy, bigyan kitang 3 hakbang? Ayaw mong makinig sa akin? Magdusa ka, halika. Ngayon ipapakita kong mas masahol pa sa kamatayan. Ganyan talaga si Panginoong Xuantian. Mukhang ang tunay na kakayahan ay nasa makalangit na antas. Dati ko pa naririnig ang leader ng Lingyun sect, sina G-Bright left at right. Lahat sila ay mahuhusay. Ngayon, mas malakas pa pala sa inaakala. Panginoong Xuantian, hindi mo ba siya papatayin? Ang pananatilihing buhay siya, mas mabuti ng mabuhay ng dusa kaysa mamatay. Kawawa naman. Mamatay ka na. Linshin. Bakit hindi lumalaban ang batang ito? Binibini, sandali lang. Mukhang maayos naman yung binibini. Hoy, Gino. Gumagalaw ang mga bituin. Sino ka talaga? Ang anak ko'y hindi tao. Okay ba? Diyos ang anak ko. Ganyan dapat? Hoy, naririnig mo ba ako? Ama ko raw ay Diyos ako. Pangahasang manghamon ng mga immortal. Bakit di ka lumuhod at humingi ng tawad? Ako'y Lingyun Sekta, Ginoong Bright Right. Ang paghamak sa akin ay paghamak sa Lingyun Sekta. Anong ginagawa ng Lingyun Sekta? Nagde-deliver din ba ng pagkain? Tumigil ka? Makinig kayo, Lingyun Sekta ay isa sa 3 pangunahing sekta. Soberano Ye Qinglan, napakamakapangyarihan, palaaway. Sa tingin mo karapat-dapat ka sa kanya? Ye Qinglan, pangalan parang babae. Kailangan ko lang ng katulong na magpainit ng kama. Kung maganda siya, pwede ko ring kunin. Mayabang ka. Ang pangalan ng soberano ay hindi mo dudumihan. Ayaw ko nang makipagplastikan sa'yo. Mahal, kita ko na, hindi na natin kailangang ituloy ang kasunduan. Matulog na lang tayo? Ikaw ba'y... Huwag kang magsalita ng kalokohan. Maraming tao nakatingin. Sino yon? Kami ng asawa ko ay may likas na silid ng bagong kasal. Sinong nangahas magsalita ng kalokohan? Sige na, tama na. Huwag nang makipag-usap. Kung gusto mong maging pinuno, umalis ka o mamatay. Ikaw, nagpakasal ang anak ko ngayon. Hindi kayo welcome dito. Umalis na kayo. Gurulin, huwag mong kalimutan. Ngayon ang kasunduan ng anak kong babae sa emperador. Naku po, bakit hindi ka naniniwala sa mga salita ko? Ate, patayin mo siya. Taksil ang angka ng pagpapatay ng walang awa. Sino? Narito na ang Pangulo ng Lingyun sect. Sino ang may lakas ng loob magmalabis? Si Xuantian ay nagpupugay sa pangulo ng sekta. Siya ba yan? May natitira pang alaala sa puso mo para sa akin. Guro, akala ko'y nakalimutan mo na ako. Hindi ko magawa. May mahahalagang bagay talaga akong dapat asikasuhin. Mahalagang bagay? Para sa kasikatan o kayamanan? Panginoon, patawarin ninyo ako. Alam kong nagkamali ako, ipaalam sa guro. Hindi ninyo nauunawaan ang aking guro. Para rin ito sa kapakanan ng Lingyun sect. Kanina lang, pinagtanggol ng guro ko ang piging ng emperador. Ngunit siya'y binugbog ng malala. Kung hindi kayo dumating ng agad, baka siya'y... Guro siya.
Pangulo, totoo ang sinabi ng doktor. Ngayon ang aking kasunduan sa emperador. May gumugulo rito. Tumutulong rin si Lord Xuantian. Tumigil sa kalokohan. Ang emperador ay sagisag ng mga Diyos. Paano ka naging nobya niya? Bilisan mo. Huwag patagalin ang Panginoon. Panginoon, tingnan ninyo. Totoo ito. Ito ang sertipiko mula sa emperador. Tunay na galing sa emperador. Secmaster Ye, engagement party ng anak ko at emperador ngayon. Di namin inasahang dadalo kayo. Subalit kung maaari, uminom muna ng alak pampamilya. Dahil kasalan ng emperador ito, dapat kong personal na batiin ang mga ikakasal sa emperador mismo. Soberanya, maghintay po kayo. Kung hindi mapaparusahan ito ngayon, baka kayong lahat dito hindi na makainom ng alak pangkasal. Ipaalam sa soberanya, kasalan ng emperador ngayon, pero may mga nanggugulo. At ako'y nasaktan ng malala. Sino ang may lakas ng loob? Manggulo sa kasalan ng emperador? Siya ang salarin. Ikaw na ang Sec Lord ngayon. Bastos ang hubad mong kasuotan. Okay lang kung ako'y di nyo respetuhin. Paano nyo itrato ang sect master namin? Ito'y kasalanan. Siya yan. Di lang siya nanggulo sa kasalan ko at emperador. Nasugatan pa niya si Lord Xuantian. Ngayon naman kayo ang inaapi. Kung di natin siya parusahan, baka di matuloy ang kasalang ito. Sect Master Ye. Hinamak niya ang anak ko. Pagdating ng emperador mamaya, makikita natin ang kanyang kapalaran. Nakikiusap ako kay Sec Master Ye na patalsikin ito. Kung di mapaparusahan ito, isang ayon ng Diyos. Mas mabuting putulin muna ang kanyang litit. Gawing impyerno ang buhay niya, pahirapan, para may maipaliwanag sa emperador. Patalsikin! Patalsikin! Alisin! Alisin! Paalisin! Paalisin! Kaya, gusto nyo bang magpa-deliver? Ipapadala ko mismo sa inyo. Si Ye Qinglan ng Mingrenzong nagpupugay sa tagapagligtas. Sige na, tumayo ka na. Sa susunod, maglagay ka ng pirma kapag umo-order. Salamat. Puno ng sekta, ano bang nangyayari? Hindi ako ang pumatay kay Hades. Siya ang may gawa. Siya, Panginoon. Kahit gusto mo siyang tulungan, hindi mo kailangang magsinungaling ng ganyan. Kahit may kakayahan ang batang to, pero kung sasabihin mong siya ang pumatay kay Hades, hindi ka panipaniwala. Mula ulo hanggang pa. Xuantian, ang bastos mo, pati mga tauhan mo nangungusap sa kin, lumuhod ka. Panginoong Sovereign, ako, lumuhod. Guro, tinutulungan mo ang lalaking to, wala akong pakialam. Pero babalaan kita, nagkagulo sa engagement party ng emperador dahil sa kanya. Nagdulot ng malaking kapahamakan, papatayin mo ba ako dahil sa kanya? Panginoong Sovereign, tama si Lord Xuantian. Asawa na ako ng emperador. Pag tinulungan mo siya, kalaban mo ang emperador. Panginoon, bago dumating ang emperador, kung papatayin mo na tong gago, pagdating ng emperador, hindi lang tayo patatawarin, magiging kaibigan pa tayo nila. Sect Master. Ye, matino kang tao. Dapat mong piliin. Alam mo na dapat iyan. Ang seksyon Xuanyuan ay namana ng mahigit 300 taon. Ang salitang katapatan ay aming pinakamamahal. Ako ang ika-11 na henerasyong puno. Paano ako magiging taksil? Kung sino mang lalaban sa aking tagapag-adya ngayon, gaya ng espadang ito ang katapusan ninyo. Punong Ye, susuporta ka ba sa dayuhan at kakalabanin ang dakilang emperador? Tumahimik kang mapang-uyam, opisyal ng tiniwalag sa Lingyun Sect. Lumayo ka sa harap ko ngayon din. Para sa isang tagahatid lang gagawin mo ito, ako naman ang magsasalita. Simula ngayon, tapat ako sa pamilyang Su at sa emperador. Kay dali mong magbalimbing. Papatayin kita na ngayon. Tingnan natin sinong may lakas. May lakas ng loob mo. Gusto mo bang maging libingan niya? Mukhang nakalimutan ninyo kung sino ako. Asawa ako ngayon ng emperador. Anong magagawa ng Lingyun Sect sa akin? Dilatan ninyo ang inyong mga mata. Ito ang opisyal na sulat mula sa emperador para kay Weiwei. May tatak ng emperador mismo. Subukan ninyong gumawa ng kaguluhan. Tagapag-adya, hindi na tayo dapat magtagal dito. Umalis na tayo. Alice, tatay, ikaw ang gumawa ng gantong eksena. Anong masasabi mo ngayon? Anong kapal ng mukha mo? Mang-agaw ng kasunduang pag-iisang dibdib ng emperador? Ano naman? Paano mo nasira ang kontrata ng kasal niya? Nakalagay pa ang selyo ng emperador. Papatayin niyo kami. Loko ka. Mga siraulo kayong lahat. Hintayin niyo ang asawa ko. Pagpuputol-putulin kayo niya. Huwag kayong magpanik. Nakita ng lahat na siya ang pumunit ng kontrata. Kailangan lang natin silang kontrolin. Maghintay tayo sa emperador. May paliwanag tayo. Tingnan natin kung saan ka pupunta. Sponsor, ang pagpunit sa selyo ay kasalanan. Umalis na kayo ng asawa mo. Ako na ang bahala dito.
Sect Master. Uunahin namin ang kabutihan mo. Ngayon, ako si Sunan, nagpakasal sa mabuting lalaki. Nakilala ko rin ang dakilang Sect Master, Ako'y mamamatay ng walang pagsisisi. Mahal, kahit ilang araw pa lang tayo, lalong lumalim ang pagmamahal ko. Kung hindi tayo magkatuluyan, sa susunod na buhay, tayo rin. Anong ibig mong sabihin? Tay, ano pang hinihintay mo? Tingnan mo ang anak mong babae. Ha 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 ha. Sige, huwag kang mag-alala anak. May paliwanag ako. Ha 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 Ahaha, ito ang bagong appointment letter. Ikaw na ang Mrs. Emperor. Haha, may problema ba, pamilya mo? Magtapon na nga kayo ng basura? Akala mo maluloko mo kami? Romdi, kailangan may selyo ng emperador. Kung hindi lahat ng babae ay pwedeng maging asawa ng emperador. Nakalimutan ko. Ito ang selyo ng emperador. Minamahal kong manugang. Simula ngayon, opisyal kang magiging manugang ng Angkan Lin. Siya rin ang asawa ng emperador. Rinsin, Hindi ba't sinabi ko na yan? Ako ang emperador, ngunit ayaw nilang maniwala. Imposible. Pekeng emperador siya. Paano siya naging emperador? Selyo ng emperador. Walang katulad sa mundo. Tanging emperador at ang kanya ang makakagamit nito. Tunay ba siyang emperador? Tayo'y luluhod. Ang aking anak na mabait na emperador ay inapi ng mga tulad ninyong hamak. Alam niyo ba ang kasalanan ninyo? Panginoong Emperador, patawarin niyo kami. Hindi ko talaga alam na kayo pala ang emperador. Ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Kasalanan niya lahat. Dahil ginagawa niya tayong katawa-tawa, nagdulot ito ng malaking kapahamakan. Iunat ninyo ang inyong kamay, ipagkaloob ang aking buhay. Imposible. Nakatanggap ako ng 2 kasunduan sa kasal. Isa mula sa Angkan Lin, isa mula sa emperador. Paano naging iisang tao? Ang unang kasunduan ay minadaling ipadala. Walang pagkakakilanlan sa aking anak. Kaya nagdagdag ako ng panibagong kasunduan. Hindi ko inasahang magkakamali ako. Nakikita ko na ngayon, ano ba talaga ang katauhan? Paano nangyari ito? Linshin, aminado akong nagkamali. Mahal na mahal kita. Pakakasalan na kita ngayon. Magpakasal na kaya tayo. Linshin, pangangalagaan kita. Lumayo ka sa akin. May asawa na ako ngayon. Wala kang karapatang maging kabit. Linsin, nagsisinungaling ka. Sa kolehiyo, 4 na taon mong ako hinangaan. Hindi ba dahil gusto mo ako? Sabi ko na nga ba, hinabol kita para makaiwas sa kidlat. Parang naghahatid lang ng pagkain. Nag-iisip ka ng masyado. Angkan ng dinustaan nila ang anak ko. Nararapat lang ang parusa sa kanya. Mga kapatid, sandali lang. Tito, ano dapat ang tawag mo sa akin? Pianan, hahaha. Kinuha ko ang dugo ng angkan ng Su. Kahit masama ang trato nila, hindi ako magiging unfair. Pakiusap ko. Bigyan mo silang pagkakataon. Tatay. Nanay. Manugang, hindi ako ang may kasalanan. Hindi ko sila pinatay. Sira ang kontrata ng emperador ng Angkan ng Su. Sila'y pinarusahan ng langit. Karapat dapat ito sa Angkan ng Su. Huwag mong sisihin ang iba. Ikaw ang may kasalanan. Kung makaligtas ka ngayon, mag-ingat ka na sa susunod. Tara na, alis na tayo. May sumpa, takbo na. Puta, masakit ang ginawa mo sa akin. Kukunin ko ang ulo mo. Umalik ka at humingi ng tawad. Ikaw ba yan? Kamahalan, Emperatrice, okay ka lang? Isa na akong asong gala ngayon. Pinuntahan mo rin akong pagtawanan. Diba? Nagkamali ka ng intindi. Sabi ko, ikaw si Ginang Emperador at dapat ikaw nga. Anong ibig mong sabihin, Mr. Su? Ang pangalan ko ay Aoy. Maligayang pagdating sa Dongren Club hanggat handa kang makipagtulungan. Ang posisyon ni Ginang Emperador ay mapapasayo. Linshin, maghintay ka sa aking paghihiganti. Mahal, inumin mo ito. Babe, huwag na naman. Bigyan mo naman ako ng pahinga. 1 buwan na tayong nagkakagulo. Hindi ko na kaya. Halika na, magtiis ka. Tumigil ka, gusto mo pa bang maging tunay? Inumin mo na. Tay, pinipilit mo akong gawin yan araw-araw? Anong kinalaman nito sa pagiging emperador? Napagdaanan mo ang isang sakuna, mayroon itong aura ng isang emperador, pero hindi nagbago ang iyong espiritu. Tunay na emperador, sinanana ang para sa'yo. Sa ganitong paraan lamang, para sumailalim ka sa huling pagbabago. Bakit kailangan kong maging emperador?
Okay na ako ngayon. Panahon na para sabihin ko sa'yo ang totoo. Hindi namatay sa sakit ang iyong ina. Pinatay siya. Sino ang gumawa? Pupuntahan ko siya ngayon. Hindi ganon kasimple. Ang pumatay sa ina mo ay wala sa mundong ito. Anong ibig mong sabihin? Pinatay ng mga Diyos ang ina mo. Kung gusto mong maghiganti para sa kanya, kailangan mong maging tunay na makatarungang hari upang basagin ang tarangkahan ng langit at akitin ang mga Diyos pababa para makapaghiganti ka. Pwede kayang siya pala'y isang makalangit na nilalang? Hindi naman magkaiba lang tirahan natin. Tayo'y nasa lupa, sila'y nasa langit. Kaya Diyos ang tawag sa kanila. Malakas ba yang hinayupak na yan? Daang beses na mas malakas ang kapangyarihan sa langit kaysa sa atin dito sa lupa. Sa pagitan ng langit at lupa, may tarangkahang gawa sa lakas ng langit at lupa. Walang katapat ang lakas mo dito sa lupa. Pero para mabuksan ang tarangkahan, at maakit silang bumaba para labanan ang mga Diyos, kailangan mong magising ang tunay mong katauhan. Tay, tumigil ka na. Sama na tayo sa taas. Ituloy na natin yan. Mahal na Emperador, ito'y imbitasyong natanggap ko. Imbitasyon? Anong imbitasyon? Seremonya ng pagpapalit ng emperador. Liham na paanyaya? Kailan ito inayos? Hindi ko alam. Hindi ako nagpaplanong magseremonya. May nagpapanggap ba? Bisit, patibong ito. Anong ibig mong sabihin? Ayon sa impormasyong nakuha natin, ang puwersang mataas ang ranggo sa buong dakilang siya ay tumanggap ng gayong imbitasyon. Ang pekeng mapagkawang emperador ay tumawag sa mga bayani. Ang peke ay magiging totoo at ang totoo ay magiging peke. Dapat nating alertuhan ang mga pangunahing puwersa. Ilantad ang kasinungalingan ng pekeng emperador. Baka huli na ang lahat. Bukas na ang malaking seremonya. Kahit tayo'y magsalita ngayon, walang maniniwala. Anong magagawa natin? Pinipigilan tayo ng pekeng emperador. Hindi niya tayo pakakawalan. Kapag nag-utos siya, aatakihin tayo ng mga bayani. Huwag kang mag-alala, mga bandidong nag-iisa lang sila. Anak, bubutasan natin ang tiyan ng pekeng emperador. Tingnan mo ang kanyang ambisyon. Isuot mo ang kasuotan ng emperador. Hindi ako sasama bukas. Bakit naman? Hindi ako natatakot mamatay. Wala lang akong kapangyarihan. Baka maging pabigat ako kay Linshan. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang may bahay ng emperador. Hindi karaniwang tao, mga babae. Guro, Kayong apat, ilang taon niyong ginampanan ang papel ng emperatris. Ngayon may tunay na emperatris na panahon ng maging normal na babae kayo. naiintindihan nyo? Sundin niyo po kami sa isang lugar. Pagdiriwang bukas, alam mo na ang gagawin. Huwag kang mag-alala, narito na tayo. Handa na ang lahat. Nag-aalala lang kami. Mabilis darating si Linshin. Pero hinong ka to, si Linshin itong usapang aso, iba talaga ang kapangyarihan. Baka dumating ang oras. Huwag kang mag-alala. Magtitipon ang iba't ibang bayani sa seremonya bukas. Sa paningin nila, ikaw ang tunay na emperador. Pagdating ng panahon, utos mo lang. Ano sa palagay mo? Makakatagal pa ba sila sa atake ng mga bayani? Naintindihan ko. Seremonya ng paghalili bukas, isang bitag lang ito. Kailangan nating maghintay kay Lingxin. Maganda. Gusto ko ang mga matalino kong kasama. Pagkatapos ng bukas, kayong dalawa ang magiging tunay na emperador at emperatris. Madali lang, salamat Ginoong Kato. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, susunod kami kay Ginoong Kato. Magpugay. Baba? Oo. Aoy, ano ang sasabihin mo? Ginoong Kato, magtitipon ang mga bayani bukas, mga leader ng ginto't pilak sa mundong ito. Natatakot ako kay Li Wenjie at Su Weiwei. Mga tangang yun, mabubunyag. Kaya, baka mahirapan tayong makaalis. Naglagay ako ng patibong. Sa tingin mo para sa isa lang? Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos ng bukas, ang buong bansa sa huli ay babagsak. Ito ba ang Dragon Vein na nag-uugnay sa langit at lupa? Nabalita ang puputulin ni Emperador ang Dragon Vein ngayon. Buksan ang pinto ng langit. Makakapag-practice tayo ng kung fu sa langit. Seryoso ako? Muan Hydex, mas masigla ang espiritual na enerhiya sa langit kung makakapagpalakas tayo sa langit. Ang ating kapangyarihan ay hindi mabubuo sa guni-guni. Ito ang alay ng Emperador sa atin. Dapat nating gantihan ng maayos. Dumating na ang mahal na Emperador. Pagpugayan ang emperador, pagpugayan ang reynang emperatris. Tumayo, salamat. Mga pinuno, sa araw na ito, ang pagtatalaga sa aking asawa, naglakbay kayo ng libu-libong milya.
Para sa selebrasyon, taus-puso kaming nagpapasalamat. Bilang pasasalamat, gagamitin ng aking asawa ang kapangyarihang imperial, pinuputol ang dragon, bubuksan ang mga tarangkahan ng langit upang malayang makabalik-balik ang mga pinuno. Ayos na yan. Mula ngayon, makakapagpalakas na tayo sa langit ang alok ng emperador. Nagpapasalamat kami. Sa hinaharap, lubos kaming susuporta sa emperador sa anumang paraan. Ako ang emperador. Siyempre, unang-unang konsiderasyon ang sangkatauhan. Ngayon, di ay bubuksan ko ang tarangkahan ng langit. Itaas ninyong lahat. Ngayon ay bubuksan ko ang pintuan ng langit. Itaas ninyo ang inyong mga kamay. Magaling ang pag-arte, no? Nasa iyo na ang damit ng dragon. Asawa, gumagawa ba sila ng pelikula? Sa tingin ko, mukhang siya pa rin ang emperador. Sayang naman, kulang sa galing ang aktor. Paano naging ganito ang emperador? Mayabang, sino ka ba? Mangahas kang hamakin ang emperador. Huwag kayong mag-alala. Lahat tayo ay nadaya. Peke ang nasa entablado. Ako ang tunay na emperador. Tama ba ang narinig ko? Ikaw na mabahong delivery boy, nagpapanggap ka pang emperador. Kung di ka naniniwala, tanungin mo siya. Oy, peking emperador, magpaliwanag ka sa madla. Ang kapal mo, isa ka lang delivery boy. Anong hinahamak mo ang asawa ko? Isang malaking kasalanan. Nandito ka rin pala? Nag-iisip ka pa bang ikaw ang asawa ng emperador hanggang ngayon? Yamang emperador ang asawa ko. Siyempre ako ang emperatrice. Mahal, may gumagaya sa'yo. Suwayway, kahit gusto mong maging emperatrice, hindi mo kailangang magpakasal kahit kanino. Tumigil ka na. Paggaya sa emperador, paghamak sa trono, paggulo sa seremonya. Isang kasalanan ay sapat para mamatay ka. Hulihin ninyo sila. Hindi sapat ang dragon rope para maging emperador, katawan ng emperador. Hindi sa damit, kundi sa kapangyarihan. Bumaba ka riyan, peke. At tanggapin mo ang kamatayan mo. Mukhang handa ka, impostor. Ngunit kung gagalitin mo ang asawa ko, depende pa rin sa mga pinunong narito. Hoy binata, huwag kang masyadong mayabang. Kung hindi, huwag mo kaming sisihan sa magagaspang na paraan. Gustong makipaglaban? Una, alamin mo muna sa mga pinuno. Subukan ninyong gumalaw. Mahal na hari, Ye Qinglan, salamat. At dumating ka, punong seksyon. Nakipagpanggap itong maging emperador. Papatayin na namin ang magnanakaw. Punong section, nagpupugay si Ye Qinglan sa mahal na emperador. Tumindig ka, punong section ye. Nagkakamali ka yata? Paano magiging emperador ang taong to? Naloko kayo. Mahirap kilalanin ang totoo. Hindi ko kayo masisisi. Ngunit ang salita ni Ye Qinglan ay mapagkakatiwalaan. Bilang respetadong punong seksyon, hindi ito kasinungalingan. Ang delivery rider? Mukhang hindi emperador yan. Mabigat ang salita ni punong seksyon Ye. Ngunit paano ito ihahambing sa akin na si Xiang Guanhong, Kasama na ako si Lin Warner. Sapat na yan. punong hall ng Kang Yun, at pinuno ng seksyon Huajie? Dumating na rin, narito na ang tatlong pangunahing seksyon ng SIA. Busy siyang guwan. Panginoong Lin, ang tagal nating hindi nagkita. Si Panginoong Ye ay nanatiling maganda kahit ilang taon. Pero paano naguluhan ang utak mo? Ako, hindi lang basta pagkalito. Itinuring ang Chuper bilang emperador, nakakatawang bagay, hindi ka natatakot pagtawanan. Sino ang naguguluhan? Sino ang nagkukunwari? Mas alam ninyong dalawa kaysa sa akin. Nagpupugay ang Duke ng Siangguan sa kagalang-galang, mangyaring tumayo. Tamang oras ang pagdating mo. Kung medyo nahuli ka pa, magtatagumpay ang panlilin lang nila. Ngayon ay maliwanag na sa lahat. Sino ang tunay na mapagmahal na emperador? Panginoong Ye, mataas ang posisyon mo. Bakit mo ito ginawa ngayon? Nakipagsabuatan sa masasama. Pagpapanggap bilang emperador. Muntik na tayong madala. Bakit mo ito ginagawa? Ang dahilan ay simple. Sa tingin ko, sinusuportahan ni Panginoong Ye ang peking emperador pagkatapos ay utusan ng mga bayani. Siya mismo ang nasa likod upang tuparin ang ambisyong makapangyari. Tama ba ako, Panginoong Ye? Walang masabi, ang galing mo sa pagbabaligtad ng katotohanan. Sinabi niya ang lahat ng sasabihin ko. Pero inasahan ko na ito. Handa ka na sa sitwasyong ito. Pero hindi ko inakala. Nakuha mo pa ang Kangyun Hall at Huajian Sect. Talagang hindi ko inaasahan. Panginoong Emperador, huwag mo nang kausapin sila. Ilabas mo lang ang selyo ng Emperador. Mapapatunayan nito ang tunay at peke. Tama. Nakalimutan ko kung hindi mo binanggit kung siya raw ang emperador. Pagkatapos ipakita niya ang selyo, muling magmulat ang mga mata. Nasa asawa ko ang selyo ng emperador. Pero paano natin ito ipapakita ng basta-basta? Pero may plano ako. Mapapatunayan kung sino ang tunay at sino ang peke. Talaga? Sabihin mo nga. Bilang asawa ng emperador, hindi ako karaniwang tao. Hahamunin ko ang peking babaeng to. Ikaw lang? Hindi mo ba naisip yun? Di mo alam ang kakayahan mo? Ang lakas ng alindog, ganyan talaga ang asawa ng emperador. Isang trick lang, sapat ng ipanghinanakit namin. Nakakapagtaka.
Dati karaniwang tao lang siya, ngayon sa loob ng isang buwan. Paano siya naging ganito kalakas? Nangangas ka bang makipaglaban sa akin? Ito ay banal na tubig, niebe. Inumin mo? Bibigyan ka nito ng makalangit na galang sa loob ng isang araw. Magiging mas makatotohanan ang eksena. Salamat. Binibining Aoi. Ano? Takot ka? Huwag kang magpakilalang asawa ng emperador kung di mo maintindihan. Kung ganun, magsalita na kayong lahat. Kahit 3 taong bata, di maniniwala. Huwag kang magpaloko, madam. Una muna akong lalaban sa kanya. Hindi. Tama sila. Bilang asawa ng emperador, hindi ako dapat pangkaraniwan. Kung ganon, makipaglaban ako sa impostor na to. Ikaw muna. Panginoong Emperador, tigilan niyo po ang ginang. Ikayang talunin ni Madami. Uy, ayos lang. Kahit patay na siya, mag-aasawa na lang ako ng bago. Ano? Sunan, narito tayo ngayon para magkaalaman sa pagitan natin. Ginang, mag-ingat kayo dyan. Kaharian ng mga diwata, hindi ko inasahang may ganyang kakayahan ng ginang. Imposible yan. Halatang wala kang alam sa martial arts. Ikaw mismo ang nagsabi kanina bilang asawa ng emperador. Paano magiging ordinaryong tao yon? Ang ginang emperador ay may kapangyarihan ng kalikasan, isa para sa bawat babae. Ngayon, ibalik nila ang kapangyarihan sa tunay na may-ari. Ano ang pakiramdam? Ano pa ang sasabihin mo? Masama ang pakiramdam ng asawa ko ngayon, kaya swerte ka't nanalo. Pero patunay lang ito na hindi invincible ang ginang emperador. Paano mo patutunayan na may problema sa pagkakakilanlan ng asawa ko? Nakikipagtalo ka pa rin, hindi na kita kakalabanin. Kahit tama ang sinasabi mo, ang asawa ng emperador ay hindi pwedeng maging walang talo. Pero ang emperador ay laging... Anong ibig mong sabihin? Dahil emperador ka raw, sasabayan kita ng 2 trick. Talagang hindi ako... No, gusto mo bang makipaglaban? Bakit kita pakikinggan? Hindi ba't ikaw ang emperador? Wala kang lakas ng loob na harapin ako? Duwag ka! Kung di ka lalaban, aminin mong peke ka. Aba, magaling ka pala o hindi masama? Hindi masama? May kasabihan tayo, di mo kailangan ng patalim sa pagpatay ng manok. Kung bawat papalit sa emperador ay lalaban, nawalan na ng saysay ang emperador, ang humamon sa emperador. Dapat mo muna kaming lampasan. Ikaw pala ang nasa likod ng lahat. Ano? Lalaban ka para sa kanya? Nagpapanggap kang emperador at nagkakagulo. Sa tingin mo papayag ang mga bayani rito? Mga pinuno, may masamang balak ang taong to. Nararapat sa krimen ng parusa. Kung hindi ngayon, mawawalan na tayo ng pagkakataong buksan ang langit. Tama ka, nagkakagulo siya rito. Alatang pigain tayong pumunta sa langit. Sabay-sabay tayong kumilo. Patayin siya. Sugod. Hindi ba't ito ang aking Yuzhou Seal? Umalik na rin ang Qingzhou Seal ko. Umalik na rin ang Yuzhou Seal ko. Pagbati sa mga pinuno, nabalik na ang nawawalang selyo. Nandito na ang natitira. Hanapin mo ng mag-isa. Tatay, anong ginagawa mo? Sino ka ba? Ako ang ama ng emperador. Tatay, anong ginagawa mo dito? Hahaha, mga dayuhang mananakop. Noong mga nakaraang taon pa, balak na nilang sakupin ang ating bansa. Matagal ko na silang binabantayan. Ngayon na ang tamang panahon para wakasan ang sabwatan. Ergo, hindi mo ako nakikilala? Ikaw ang pinuno? Talagang pinuno ka? Hindi ko inasahang buhay ka pa? Pinuno ng alyansa? Ano? Ang ating pinuno sa martial arts, bigla na lang nagretiro noon pang times taon. Hindi ko inaasahang muling magpapakita siya. Makilala ang pinuno. Anong nangyayari? Tatay, paano ako nabuhay ng mahigit 20 taon? Hindi ko alam na may ganito kang kamanghamangang pagkatao. Kung hindi ako astig, paano ako magkakaroon ng anak na katulad mo? Tumayo ka? Bumangon ka? Totoo naman. Amang bayani, anak na bayani. At hindi lang sa pagkakakilanlan, kami ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Kaming 2 lang ang magagandang lalaki. Karapat-dapat kami sa titulo. Mag-ingat sa imahe. Oo. Ginang, laging ganyan sila kakapal ang muka. Hindi ko alam, ilang araw pa lang akong kasal, pero mukhang may dahilan naman sila sa kakapalan ng muka. Ang pinuno ng alyansang ito, bakit nasa iyo ang nawawala naming tatak? Hindi naman nawala ang tatak nyo. Inakaw lang ito ng isang tao. Sino iyon? Tingnan mo ang tatak at malalaman mo. Palatandaan ito ng mga dayuhan, kaya kayo pala ang may sala sa lahat ng ito. Kapag ang 96 na selyo ay nasa kamay ng kaaway, gamitin ang mga selyong ito para ipatawag ang hukbo. Ang mga kahihinatnan ay hindi kayang isipin anong kalokohan. Patayin siya. Patayin, mga kasamahan. Uminahon kayo. Ang nakikita nyo ay maaaring hindi totoo. Punong himpilan. Kumpleto na ang ebidensya. Maaari pa bang magkamali?
Hindi nyo ba alam ang kasabihang ang magnanakaw ay siyang nagkakandara pa? Anong ibig mong sabihin? Posible bang may nagpakana, nagpakasalimuot ang selyo para ibintang sa iba? Ganun ba ang plano nila? Tama ang sinabi ng punong himpilan. Lagi tayong nagpapakatapat. Paano tayo gagawa ng kalokohan? Kung ganun ang ginawa namin, hindi kami maglalakbay ng libo-libo para lang mandaya. Tama. Matagal na naming kaibigan si Ginoong Kato at Toshinaka. Bilang emperador, pinatutunayan ko ang kanilang kasinupan. Magaling. Baligtarin ang katotohanan. Commander, isipin nyo nga ang leader nyo. Anong klaseng mabuting tao yan? Hindi ko napapahabain pa. Pinagdududahan pa ba ninyo siya? Sa isang banda, ang emperador. Sa kabila naman, ang leader. Sino ang paniniwalaan? Dapat kayong manalig sa leader. Nakalimutan kong sabihin, para masiguro ang tagumpay ng seremonyang ito, ang Kangyuntang at Huaxian sect, lahat ng puwersa ay ginamit na. Sa daan, huwag ninyong paniwalaan si Ginong Kato. Lahat dapat maniwala, 300,000 hukbo. Nanggugulo kayo, huwag kayong mag-alala, mabait din naman kami. Nagtipon ang mga leader dito ngayon para wala kayong pangamba. Sinadya naming magdagdag ng puwersa sa inyong teritoryo para alagaan ang inyong teritoryo. Gago ka. Kayong mga walang hiya, tol, tigilan mo na ang kalokohan. Patayin sila. Huwag kayong matakot, maliit na bagay lang ito. Gaya ng inaasahan ko. Shangguan Hong, Lin Wan Er, tingnan ninyo ito. Ito ang anting-anting ng Kangyuntang. Paano ninyo nakuha yan? Anting-anting ng aming tribo. Huwag kang magmalaki. Kukunin ko ang inyong anting-anting. Madali lang yan kapag wala na kayong anting-anting. Paano nyo pakikilusin ang mga sundalo? Hindi nyo ako mapapaniwala. Sumuko na kayo ng maayos. Kahit walang anting-anting, mamamatay kayo rito ngayon din. Tingnan natin sino ang may lakas. May kasabihan tayo. Pagbabayad sala. Ang Kangyun Pavilion ay sekta ng ating bansa. Nagugulo lang kayo pansamantala. Kung magsisi kayo ngayon, huli na. Tigilan na ang kahibangan. Mamamatay kayo anuman ang sabihin. Anong meron ka, Cuba? Kayong mga tao'y talagang pabago-bago. Dalawa lang kayong mga asong ulol. Gusto niyong makipaglaban sa amin? Subukan niyo ang ki ni Asura. Hindi ba't ang Asura ay halimaw sa impyerno? Oo, galing sa impyerno si Asura. Pero pinatay ang minamahal niyang estudyante. Kaya naghiganti siya para sa estudyante. Totoo pala si Asura. Kato, nasisiraan ka na ba ng ulo? Tinawag mo talaga siya mula sa impyerno? Alam mo ba ang magiging epekto nito? Siyempre, alam ko, lahat kayo sa kwartong ito ay mamamatay dito, Emperador. Kayo ang leader ng sangkatauhan. Protektahan niyo kami ngayon. Mr. Kato, anong nangyayari? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ito tunay na emperador. Panlilin lang ito ng mga asong ito. Ginamit niya ang pangalan ng Peking Emperador. Pinagsama-sama ang mga pinakamahuhusay na leader para lamang lamunin ang buong bansa. Kalokohan. Ako ang Emperador. Bibi, awi, tanga siya. Hindi kahabag-habag ang kamatayan. Bibi, awi, wag niyo akong patayin. Handa akong magsuot ng manggas magpakailanman. Pakiusap, wag mo akong patayin. May kasabihan kayo sa Daksha. Nagtatago ang ibon kapag may busog. Wala nang saysay ang pag-iral mo. Hindi. Siya ang may gawa nito sa'yo. Bakit mo pa siya tinutulungan? Kapatid ko siya. Kahit nagkamali ka, hindi karapat-dapat sa kamatayan. Hindi dapat mga dayuhan ang magpasya nito. Kung ganon, kapatid, palalayasin ko kayong magkapatid. Ingat po kayo, Ginang. Ikaw ba ang pumatay sa aking estudyante na si Hades? Si Hades pala ang estudyante ni Asura. Walang talo si Hades. Walang nakakaalam sa kanyang pinanggalingan. Hindi pala siya tao kailanman. Bilis, Ija, wala kang laban sa halimaw na ito. Akala mo ba'y duwag na pagong ang emperador nyo? Talagang emperador siya? Ang mga taga-grade siya ang bobo ninyo. Hindi nyo pa malaman ang totoo at hindi. Ginawa nyong emperador ang mga taw-tauhan. Kinalaban nyo ang tunay na emperador. Nakakatawa. Ha 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 ha. Emperador, bobo kami. Halos nahulog kami sa mga tutang ito. Parusahan nyo po kami. Parusahan nyo rin po kami. Ang mga ignorante ay inosente. Tumayo kayo. Salamat, Emperador.
Mag-ulat sa emperador. Nagkamali ako ng malaki. Handang lumaban gamit ang buhay ko kahit masira ngayon. Lalabanan ko rin ang mga asong ito. Mga Ginoo, ano pa ang ginagawa nyo? Labanan sila. Sige. Wala si Asura sa impyerno nyo? Maging maayos para multuhin kami. Parurusahan kayo ng Diyos. Salot, hahaha. Ako si Asura. Walang hanggang reinkarnasyon. Nalinang ko na ang kapangyarihan ng impyerno. Sisirain ko muna ang mundo. Sisirain ko ulit ang kalangitan. Mula ngayon, ako ang Panginoon ng mundo. Ano ang salot? Ang laki ng boses. Pero dahil ako ang emperador, sinaktan niyo ang mga tao ko ngayon. Pero ngayon, pupukpukin ko ang isip mo. Hamunin kita, emperador. Ipaghiganti ang aking apprentice. Oops. Halimaw lang ang pwedeng maging 10,000 kaluluwa kaysa maging kalaban niya ang demonyo. Tatay, ingatan mo sila. Ako na ang bahala sa kanya. Asawa, tutulungan kita. Hindi mo kaya. Hayaan mong ako ang lumaban. Ang nagsanib ang ki ng mabuting hari at ki ng hari ng multo. Mamamatay ang sinumang malapit. Ano ngayon ang gagawin natin? Hindi mo naman pababayaang mamatay ang emperador? Lumalabas na ang dugo sa tunay na katawan ng emperador. Kung hindi, mabibigo siya. Paano natin tutulungan ang tunay niyang katawan? Nagawa ko na ang lahat ng dapat gawin. Nalampasan na ang lahat ng pagsubok. Ang pag-asa ko na lang ay ang pagkakalikha sa anak ko. Ngunit napakahina ng pag-asang ito. Nakalulungkot na mamamatay ang anak ko ng ganito. Lingxin, Hindi ka pwedeng umalis ngayon. Gusto mo bang mamatay ngayon na... Anong nangyayari dito? Akala mo ba ordinaryong tao lang ang emperador? Sa tingin mo yun na lang ang lahat? May magagawa ka ba sa akin? Mabubuhay ako ng walang hanggan, pinatitindi ang aura ng impyerno. Sa ilang saglit, unti-unting matutunaw ang katawan mo at masusunog ng tuluyan. labanan mo sila. Patay na naman ang lahat. Mabuti pang mamatay ng may karangalan. Lumaban ka, humantong ka sa sarili mong kamatayan. Baka ako pa ang gumawa nito mamaya. Patay na ang impyerno. Kahit na bakal, lumapit ka lang, mawawala ka agad ito. Ha, tama. Hindi natin kaya si Asura. Hindi ba natin kayang patumbahin ang dalawang asong ito? Bilang pinuno, una munang patayin ang dalawang asong ito. Matagal nang inasahan ni Panginoong Shura ito na itakda na ang hadlang ng impyerno. Umakyat ka kung hindi ka takot sa kamatayan. Patay na ang mga asong ito ngayon. Mamamatay ako sa daan patungo sa labanan. Ahahaha. Wala na bang ibang paraan? Nakalkula ko. Hindi rin ako nagbilang. Paano nila binaklas ang tarangkahan ng impyerno? Gagulo ang buong mundo. Taorin si Kato. Sa tingin mo makakatakas ka sa kapahamakan? Hindi ko naman inangkin ang pagiging tao. Sarap maging halimaw. Bakit kailangang maging tao? Lahat tayo ay halimaw. Aha, sa ating lupain. Dito, basta ipakita niya ang tunay na anyong emperador, may paraan para basagin ito. Basta't ang anak ko ang magiging tunay na hari, huwag niyong sabihing Asura lang siya. Lahat ng multo sa impyerno ay lalabas na. Kailangang lipulin silang lahat. Ano pa ang silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Magtulungan na tayo? Sa huli, mamamatay rin naman tayo. Samahan si Linshin. Yun lang ang katotohanan. Sundin ang utos ko. Emperador, Tio, meron akong paraan para ipakita niya tunay na anyo. Paano? Di ko sigurado kung gagana, pero subukan niyo. Sige na. Labasin niyo mga cellphone niyo. Bilisan niyo. Anong balak mo? Huwag kang magtanong. Ilabas mo na agad. Mas malakas ka pala sa inakala ko. Sayang ang pagsisikap mo. Wala ring patutunguhan. Uling hininga mo na yan. Tingnan mo ulit ang mundo. Babala. Malapit nang ma-expire ang order mo. Babala. Malapit nang ma-expire ang order mo. Lishin. Kupal na delivery rider ka. Malapit nang ma-expire ang order mo. Irereklamo kita. Pirmahan mo pa ba ang order mo? Kung hindi mo pirmahan, aalis ako, asawa ko, magugutom ako pag di mo na ihatid. Babala, malapit nang mag-expire ang order mo. Di ka ba magmadali? Nasiraan na ng bait ang mga bayani. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ganyan talaga ang mga bayani. Laging sinusubukang punuin ang tiyan nila. Oras na ng kamatayan, nagmamadali pa mag-order. Ha. Bitawan mo ako, malapit na mag-expire, di ba? Kapag abu ka na, siguradong bibitawan kita. Babala. Malapit nang mag-expire ang order mo. Babala. Malapit nang mag-expire ang order mo. Babala. Malapit nang mag-expire ang order mo. Gusto kong magreklamo sa'yo. Hayop ka. Kung mag-time out ang order ko, gusto ko ang buhay ng aso mo.
Diyos Emperador, tunay na Diyos. Halika. Imposible niyan. Kahit ipakita mo ang tunay mong katawan, paano lalaban sa aking reincarnation? Reincarnation na yan. Pa-time out ng takeout ko, gusto kong mamatay ka. Ang kamao ng emperador. Pa-time out ng takeout ko, pa-time out ng takeout ko, pa-time out ng takeout ko. Mamatay ka para sa akin. Pinapirme mo ako, pinapirme mo ako, pinapirme mo ako. Na-time out ang order. Seryoso ba talaga ang kalalabasan? Pianan, hindi naman niya ako aabusuhin? Diba? Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka niya aabusuhin. Ako lang ang aabuso niya. Ha ha ha. Okay lang, yan. Sanay na ako haha. Kagaguhan ng aso. Gusto mo pa tumakbo? Tol, ibigay niyo sa akin. Pina-time out ang delivery ko, pina-time out ang delivery ko. Mamatay ka na. Kadumihan. Babe, Kailangan mong tumestigo. Dahil lang sa asong to, pina-time out ang delivery ko. Ba't ako ang sinisisi mo? ang pogi mo sa suot mo. Sige, pupunta na ako. Ba't ganito na ang delivery uniform ko? Shinner, ikaw na ang tunay na makataong emperador. Gamitin mo ito para buksan ang langit. Ipaghiganti ang ina mo. Bukas na ang shutter pero abnormal ang hangin sa taas. Mukhang agresibo sila. Hindi sila banal na tulad ng akala natin. Pinatay nila tayo. Ginulo ang lupain ko. Panahon na para gumanti tayo. Mga general, sumunod kayo. Sama natin ang emperador sa langit. Patayin. Ano? Na-time out na naman ang order ko. Mauna ka na maglaro. Magde-deliver muna ako. Paalam. Gago ka.